At sa mga oras ngang ito, tayo'y magtatanim. Subalit bago tayo magtanim, kailangan nating magbungkal. Opo, magbubungkal po ako for this video. And syempre, sa buhay natin dito sa garden, kailangan tayo magtanim, magtiyaga. Charot lang! Ayan, ang tigas-tigas po ng lupa, grabe. Pero, tumutubo po yung mga halaman dyan. Pero sana, mas maganda to kung halimbawa ay wala siyang bato. Sobrang dami kasing bato pero humanga ako sa mga nagtatanim dito sa amin sa garden kasi batuhan siya pero nagawa nilang garden. So kahanga-hanga talaga ang mga mamshi. Kaya saludo ako sa inyo mga mamshi. Yung batuhan nagawa ninyong harden. Harden ng pag-asa. Harden na kung saan maraming tanim. So very saludo po ako sa inyo. Mabuhay kayo mga nanay. Kayo mga nagpagal, kayo mga nagtiyaga, kayo mga may nilaga. Ayan, dahil kayo nagtanim, ako'y magtatanim din. Ayan, samahan niyo ako magtanim guys. Oo, magtatanim po ako para naman hindi nakahiya sa mga pag-harvest ko. Charot! Charot lang. Ayan, harvest ka lang ng Kailangan mong siyempre, magtanim para meron kang anin pagdating ng panahon. Panahon kung saan naroon ang pag-asa. Pag-asa nga ba? Ayan, guys. Dito, ang dahil ko naman sinabi. Ano daw, sabi mo? maraming salamat po sa inyong mga nagla-like, talaga nakaka-appreciate. At yung mga nagla-like po ay paki-comment din naman po. Yan, para dagdag sa aking engagement. Ayan, at para mabalkan ko kayo yung mga comment niyo. Pero nakaka-overwhelm kasi medyo dumadami na tayong nanonood. Tapos malaga po kasi yung like and share. Natutuwa din ako may mga ilan-ilan na nag-share. Salamat po din. Ito naman po ang aking layunin ng aking pagwa-vlog is memories. Para sa mga memories po ba, para pagdating ng panahon, matanda na tayo, syempre, meron akong mapapanood na ito yung aking naging buhay, ito yung aking nang ginawa sa mundo. Char! Para in the past, yan. Ayan, yung mga memories na lumipas is papanood ko. So, alam mo yun, parang hindi mo maibabalik yung kahapon, pero yung kahapon pwede mo mapanood. Ayan. So, yung pong kung sakasakali tayo magkameron ng ads sa Facebook and maibalik yung sa YouTube ko na ads. So, ko na po yun. Bonus na lang po yun. Pero ang dahilan po kung bakit ako ay nagbablog is for syempre, memories. Narito yung, kasi yung kahapon, hindi mo na siya pwedeng balikan, pero pwede mo siyang balik-balikan yung mga videos mo. And ito yung aking happiness para mawala yung pagod sa pang-araw-araw na buhay, yung isipin. So, dito ko ibinubuhos yung pagod para ito yung nakakapagpawala sa akin ng bagot sa buhay. Bagot sa buhay, ayan. Kumuha na nga po tayo ng pananim, ayan, para naman masabi na tayo ay hindi lamang nag-harvest, no? Sabi nga, pag may tinanim, may aanihin. Ayan. So, per tanim tayo dyan. No? Tanim-tanim, meron pang nag-chat. Ayan. Matapos nating maghukay ng napakahabang panahon, napakahabang oras. So, sa sobrang tigas ng lupa, grabe, puro bato. Ayan, magtatanim na tayo. Siyempre, titingnan natin kung tama ba yung ating pagtatanim. Kasi sabi ng mga matatanda, pag mali daw pagtatanim ng balinghoy o ng kamuting kahoy, mapait daw or nakakalason or
Basta meron sila sinasabi. Ayan, tsakin lang natin na tama yung ating pagtatanim. Ayan, para pagdating ng panahon, meron tayong mahuhukay. Ayan, narito po tayo ngayon at tayo ay magha-harvest na. Yes, magha-harvest na po tayo. Subalit, check lang po natin kasi parang gagaunti pa ang laman nito. So, pili po tayo ng mga may laman na yung medyo magulang na. Pero ayan, tingnan natin to. Ayan. Tayo ay walang itak, hindi tayo nakapagdala ng itak. Ayan, bali-baliin na lang natin. O, tuksawin na lang natin. Yan. 'Di ba? O, pak. Tapos yung mga katawan nito ating itatanim in the future. In the future, ayan, maliit pa yung kanyang laman. O, so, sige, bunot lang tayo. Pasasan, ba't makakaipon din tayo. Ayan. So, tamnan din natin agad yung ating pinagbunutan para sa susunod na panahon o mga buwan, meron na tayong aanihin uli. So, hindi sayang yung bakanting lupa o lote o space para may pakinabang. Ayan, talagang napakabato guys. Paano ba naman lalaman dito ang kamuting kahoy o ang balinghoy? Ay napakadaming bato. So, dito sa payata, so bato ang lupa. At payat pa, kaya ang dami-daming effort ng mga nanay ang ginagawa para gumanda lamang ang kanilang mga pananim. Ayan. So, dahil wala tayong itak, o sige, tugsayin din natin. O, yan. Ang pamputol natin ay barita. Yan, Diyos ko Ginoo. Ayan, hindi nagdalang itak eh. Ito yung garden na walang itak, Diyos ko Ginoo. Naturing ang garden pero walang itak, Diyos ko. Kaya sa susunod, bibili na tayo ng itak. Ayan, hindi kasi po, ang ginagawa namin dito, kaya wala po kaming itak dito. Kanya-kanya po dala ng itak ang mga mamshi natin, ang ating mga farmer na mga kananay at katatayan. So, shoutout nga po pala sa dalawa naming tatay na magiting na nagtsatsaga na tulungan ang mga mamshi namin. So, ito po, ayan. Kailangan natin linisin din po yung ating bunutan ng ating balinghoy. So, ng kamuting kahoy. Ang tawag po niya kasi sa amin sa Quezon is balinghoy. So, shoutout po sa mga taga Quezon. Ayan, narito po ako ngayon nangunguha ng balinghoy. At sa mga karatig bayan o lalawigan ay balinghoy din ang tawag sa kanila. So, shoutout nga po pala kay Ma'am Bao na nagsasabi nga abangan daw niya ang aking harvest ng balinghoy. Ito na po, ma'am. Nag-harvest na po ako. Ayan. Nag-harvest po ako sa hindi ko tanim. No? Shoutout po sa nagtanim nito. Maraming salamat po sa iyo dahil meron po akong content today. Ayan. O, depende sa panonood ninyo, no? Talagang, ayan. Kailangan natin paltan yung binunutan natin para at least naman is, alam mo yun, narating ang panahon, meron ka na namang aanihin. So, ganyan lang naman ang buhay guys. Dapat continuous o cycle lang yung ating ginagawa para at least pagdating ng panahon, meron tayong mahuhukay. Ayan. Hindi yung lahat ng tinanim ay sama ng loob. No, wag ganon. Oo, wala tayong maaaning sa bagay na yun kung samaan ng loob ang ating tinatanim. So, ang itanim natin mabuti para may maaani tayo pagdating ng panahon. Ayun. Shout out nga pala sa mga nagko-comment. Thank you talaga. Maraming salamat po talaga. Na-appreciate ko po talaga ang inyong pagko-comment. So, malaking tulong po kasi yan sa aking engagement. Inulit ko na naman po yung aking palaala. Kaya mahalaga po ito. Kaya ako sinasabi. Part po kasi ito ng communication. Ibig sabihin, engagement. Yan. Salamat po talaga. Na-appreciate ko po talaga kayo. Dito nagmamadali na po ako guys. Kasi meron po akong work. Ay isiningit ko lamang po itong pagka-garden. Pagka-garden o pag-vlog. Ayan. Kasi meron po kaming event sa baba. So kailangan ko magmadali. Ito nga po pala yung aking mga harvest. So mamaya lulutuin po natin yan.
At ito na nga po, ating babalta na yung ating hinukay na balinghoy. So, pag binalta na natin yan, ilalaga na natin yan para masarap ang ating merienda. At sa mga oras nga ito, kailangan natin magmadali. Kasi, baka iniintay lang ako sa baba ng event. So, nahihiya naman ako doon sa mga naghihintay. So, bilisan na natin to guys. Ayan. Guys, oo nga po pala. Voice over po ako. Wala po akong script. Kaya pasensya na po ninyo ako kung bakit minsan hindi ko po alam ang aking sasabihin. Minsan nauubusan po ang ako lang sasabihin. So, pasensya na po talaga guys. Oo, totoo po talaga na kapag nagbo-voice over po ako, nag-edit po ako ng mga video. Wala po akong script. Dati po gumagawa po ako ng script. Pero pag may script po kasi, parang hindi totoo. Pero minsan, nauubusan po ako ng sasabihin. Kaya kung ano-ano na lang po sinasabi ko. Minsan, hindi ko nga alam na wala naman pala kinalaman sa video ko. Pero naimartis ko pa. Char! Ayan. So, sa umagang ito guys, ayan, samahan nyo ako sa patuloy na pagbabalat ko ng aking hinarvest sa balinghoy. Ayan, lalagaan natin yan. So, pag nalaga, kakainin natin yan. At husgahan natin kung masarap talaga siya. Pero feeling ko masarap kasi fresh na fresh to from the land. From the land! Okay, from the garden po. Ayan. So, ayan, tapon po natin dito sa composting. Meron po kami ditong composting. Ayan, parang tambiolo lang po, no? Parang tambiolo. Ayan, ikot-ikutin po natin. O, ikot, ikot, ikot. Ikot, ikot lang. Sabi nga, di ba? Ikot, ikot. O, di ba? O, balik na tayo dito. Ayan si tita, nagpaparingas na ng apoy. Ayan, o, nagparingas na siya. So, maya-maya intayin natin. Hugasan natin syempre para malinis yung ating lulutuin. Syempre, kailangan yan. Ayan, hugas-hugas lang. Syempre, yung pinaghugasan ay italagay natin sa mga halaman para double purpose para kay Mother Earth, 'di ba? Dahil ngayon tag-init na, El Niño na, kawawa naman ang aming mga halaman. Kaya naisipan namin sa mga susunod kami sa barangay para kami supplyan ng tubig na pang dilig sa garden. Ayan, si tita. Oh, sinisikap niya dumalit o magparingas ng panggatong. Ayan, para maluto na to. Maya-maya kasi, kailangan ko na talaga umalis, bumaba. Kasi, baka mamuti na ang mata ng mga tao doon sa baba. So, kawawa naman. So, ayan. So, dahil dyan, sana lumingas na agad siya para maluto na at makain na natin. Ano daw yung makain na natin. Ayan. So, guys, ito na. Nakikita na natin, umuusok na siya. Kaya isalang na natin siya. 1, 2, 3. Ayan, nakasalang na. Agad-agad. At nilagyan ng asin ng tita ko. Ayan. 9:30. So, para may lasa na siya. Yan. Masarap kasi para sa akin kasi, guys. Ang nilalagay ko sa nilagang balinghoy o nilagang kamuting kahoy ay asin. Yung iba, asukal. So, dahil nakasanayan namin sa probinsya, na asin ang nilalagay at sobrang mahal sa probinsya ng asukal. So, dahil noon talaga, kwento ko sa inyo, makwento ko lang, mahirap lang po talaga kami. Talagang hindi po namin kakayanan na bumili ng maraming asukal, kaya asin na lang po. Kasi dahil malapit po kami sa karagatan, mas mura po ang asin. Char! Oo. Totoo po yun. Walang halong biro. Ito po yung paligid namin dito. Oh, may pa-memorial. May pa-painting po sila dito. Ayan, oh, diba? Oh. So, shoutout ka po pala ka sa ating mga mamshi at sa ating mga sponsor dito sa garden. Ayun, paglipas nga ng 3 days, kumukulo na po siya. Maya-maya po ay maluluto na siya. Ayan. So, bilisan na natin kasi iniintay na tayo sa baba. At ito, ayan, nag-harvest po si Tita Nesen. So, naka 80 pesos po siya dahil mahigit po 1 kilo yung kanya nabenta. At yung mga natira po, is reject na po yun. Panluto na lang po ng mga volunteers natin o ng mga mamamshi na nagtanim. Ayan, malapit na, kumukulo na talaga siya, promise. So, sana, ayan,
Maabutan ko pa siyang maluto pero kailangan ko nang bumaba kaya sinabi ko kay Tita Seni na pag naluto ay ibalot na lang niya sa dalang saging at dalhan na lang niya ako doon para makain namin. Ayan na nga po, narito na po siya at nagpausok pa rin po. Ay, nag-amoy usok na tuloy ako dyan, hindi, para po mawala po yung mga kulisap na naninira ng ating halaman. Kaya nagpausok si tita. Ayan, malapit na sana siya. Malapit na. Pero hindi pa. After 13 years, ano kaya mangyayari? Ayan na po, after 13 years. Ito na, ayan na ang ating lutong balinghoy or kamuting kahoy. Atin ang husgahan, atin ang hatulan. Ayan, Sharon! Ang tagal naman. Ayan na po ang ating nilagang balinghoy. O, tikman na natin kung anong lasa talaga nito. Parang masarap naman siya. Ayan, kinamay na ni Tito. Ayan, masarap talaga siya. Masarap sarap ko. At sa haba ng ating paghihintay, sa wakas kinakain na natin siya. Hindi lamang siya ang kinakain natin kundi siya na talaga. Ayan. So, nakakatuwa lang guys, no? Kanina tayo ay nagtanim, tapos tayo ay nagbakal, nagbungkal, 'di ba? So, ngayon ay pagkatapos natin ng mahabang oras sa pagtatanim, ayan, meron tayong kinakain. At sana sa araw na to, sa oras na ito, nagustuhan ninyo ang ating video. So maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood at susuporta sa akin. Isang malaking karangalan po para sa akin ang inyong bigyan ng panahon at oras. Panahon at oras para mapanood ang aking mga mini vlog. Maraming salamat po sa inyo guys. So kumain po tayo. Ayan. Sana po sa lahat na nanonood, maibigan ninyo ang kinakain ko sa araw na to para mabusog rin kayo. Charot lang po. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nag-share, nag-comment, and thank you so much everyone. Hanggang sa muli po, paalam, bye-bye!